Ito si Rick at nagpasya siyang kumita ng dagdag na pera. Kung mabubuhay siya ng isang buwan ng walang tubig, makakakuha siya ng $1,000,000. Nakasara ang gripo sa kusina, nakakandado ang pinto sa harap mula sa labas at puro solidong pagkain lang ang laman ng refrigerator. Binabantayan siya ng mga kamera buong araw at kahit parang laro lang ang lahat, sa totoo lang, bihirang mabuhay ng higit sa 1 linggo ang isang tao ng walang tubig. Nagsisimula si Rick na masaya at masaya pa nga, nagbibiro siya, nagpo-post, ngumunguya ng crackers at sinisigurong halos $1,000,000 na ang nakukuha niya. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, bawat subo ay nagiging buhangin, dumidikit ang dila niya sa ngalangala at nahihirapan siyang lumunok ng walang laway. Kinabukasan, dahil sa nakagawian, binuksan ni Rick ang walang laman na takor, sumilip sa palayok at nakikinig sa mga tunog na nagmumula sa mga tubo. Pinag-iisipan na naman siya ng tubig. Samantala, nagsisimula ng gamitin ang kanyang katawan ng moisture mula sa loob, mula sa atay, kalamnan, kasukasuan at maging sa utak. 4 na araw na ang lumipas. Nakahiga si Rick sa sopa na may basag na labi at parang nasunog na dila. Ang pawis ay nagiging malagkit at masangsang at ang amoy ay nagiging matalas at hindi pamilyar. Pabago-bago ang temperatura ng katawan, minsan ay mainit ng walang maliwanag na dahilan, minsan naman ay malamig sa isang mainit na silid. Pagkalipas ng 1 linggo, nahihirapan siyang bumangon at umupo muli agad. Hindi na gumagana ang kanyang puso, kumakapal ang kanyang dugo at anumang galaw ay nangangailangan ng determinasyon. Karaniwan, ang isang tao sa ganitong kalagayan ay nanganganib na magkaroon ng thrombosis o stroke, ngunit si Rick ay nagtitiis muna at hindi man lang nagreklamo. Pumunta siya sa banyo at napansin niyang halos maubusan na siya ng ihi. Ilang patak lang, maitim at maasim, parang suka. Tiningnan ni Rick ang inidoro hindi bilang salamin, kundi bilang isang graph ng kanyang kondisyon. Walang saysay ang paggana ng kanyang mga bato at kung titigil ang mga ito, magsisimulang lasunin ng kanyang katawan ang sarili nito. Ngunit patuloy na lumalaban si Rick. Kumuha siya ng isang piraso ng tinapay, pinisil ito sa kanyang mga palad at sinubukang sumipsip ng kahit kaunting tubig, ngunit nananatiling tuyo ang kanyang bibig. Napagtanto niya na ang pagkain ay nagpapauhaw lamang sa kanya at itinutulak ito palayo, nagpas siyang huwag kumain upang hindi masayang ang mga huling patak sa pagtunaw. Gumapang si Rick papunta sa banyo kung saan medyo malamig ang hangin at hinawakan ng kanyang mga damit malapit sa mga basang dingding. Pagkatapos ay binalot niya ang kanyang sarili dito, umaasang mapanatili ang kahit kaunting tubig. Kinabukasan, kumuha siya ng basahan at ipinahid ito sa salamin, naghihintay ng hamog. Medyo basa ang tela, pero walang maipisil, kaya inilagay na lang ito ni Rick sa kanyang noo, medyo nakaramdam na ng ginhawa. Dahil sa desperasyon, inilapag ni Rick ang isang garapon para kunin ang kanyang ihi, ngunit ilang patak lamang ang lumabas, napakaitim at napakapait para mabilang. Naiwan si Rick na walang dala at nagngangalit sa uhaw, ngunit ang pag-iisip ng $1,000,000 ay nagpapasigla pa rin sa kanya. Mahinang nakatulog si Rick, na naginip siya ng tubig, hindi bilang kaligtasan, kundi bilang isang bitag. Sa kanyang mga panaginip, siya ay nalunod, humihinga ng tubig, at nakatagpo ng kawalan. Ang pagtulog ay nagiging pahirap at kahit na nagising na, pakiramdam niya ay lalong natuyo ang kanyang katawan. Bumababa ang temperatura ng kanyang katawan, ito ay isang mekanismo ng depensa. Pinapatigil ng katawan ang mga hindi mahahalagang proseso upang mapanatili ang pinakamahalagang proseso, ang kanyang tibok ng puso. Mainit ang silid, ngunit si Rick ay nababalot ng kumot, halos hindi gumagalaw, bumubulong ng mahina. Binuksan niya ang TV para ilihis ang atensyon at agad na nakakita ng isang patalastas ng inumin. Kung makalansing ang yelo sa screen, tumutulo ang mga patak sa baso. Hindi na kinaya ni Rick at tumalikod. Pinatitindi ng stress ang pagkasira at naiirita ang utak sa bawat patak na hindi maabot. Sinubukan ni Rick na linlangin ang sarili, naglagay siya ng tinapay sa bibig at inisip ang tubig. Hindi gumagalaw ang kanyang dila kasing tuyo ito ng curtain. Nagulo ang kanyang mga salita at agad na nawala ang isang bagay. Sa 3 linggo, bumagsak si Rick sa sahig, sinasaktan ng mga pananakit. Dumating ang mga alon, ngayon sa kanyang binti, ngayon sa kanyang mga daliri. Hindi na kayanan ng dugo, hindi natutunaw ang mga asin. Para itong motor na tumatakbo ng walang langis. Hindi na niya kontrolado ang kanyang katawan, pinagmamasdan lamang niya ito. Lumapit si Rick sa dingding. Naroon, sa kanyang palagay, ang isang aquarium, mga bula, isda, damong dagat. Inabot niya ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga daliri ay dumampi sa tuyong wallpaper. Hindi pa nagsisimula ang mga halusinasyon, napalitan na nito ang realidad. Kinuha niya ang remote ng TV at sinubukang humigop na parang mula sa isang baso. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kutsara at nagpasalamat dito para sa tubig. Pinaggulo ni Rick ang mga bagay, kinausap ang mga ito at hinikayat silang tumulong. Nakatira na siya sa ibang lugar kung saan ang tubig ay isang tao, hindi isang bagay. Sa 25 araw, binigyan si Rick ng isang baso. Ang isang higop ng tubig ay nagkakahalaga ng $250,000. Hindi man lang siya nag-atubili, ininom niya lang ito.
Hinawakan niya ito sa magkabilang kamay, tinitigan ito ng matagal at sa wakas ay humigop ng dahan-dahan. Para bang unang beses lang siyang umiinom sa buhay niya. Nanigas siya, tumagos ang tubig sa kanyang lalamunan, pinapawi ang sakit at pinapalakas ang mga mucous membrane. Ang kanyang mga bato ay tumutugon na parang radar na nakatanggap ng signal, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Ang isang higop ay isang maikling ilusyon. Maganda, ngunit walang silbi. Agad na bumalik ang uhaw. Pakiramdam ni Rick ay lalo lamang itong lumala. Naalala ng kanyang katawan kung ano ang kahalumigmigan at pagkatapos ay muling nawalan nito. Ngayon ay hindi siya nangangarap ng tagumpay kundi ng isang bukas na lata ng soda. Ng mga bula at ng kanilang mga sirit. Bahagya siyang gumalaw. Nakahiga siya roon na parang may pumihil sa lahat ng kanyang mga kalamnan. Pantay ngunit mahina ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng walang gana. Sa ganitong kalagayan, ang isang tao ay hindi gumagawa ng mga desisyon, nakaligtas lamang siya. Sa ika-30 araw, natapos ang eksperimento. Ang natitirang kalahating milyon ay nakahiga sa malapit, ngunit ang kanyang katawan ay nawasak. Ang isang higop ay hindi nakatulong sa kanya, ngunit kahit papaano ay nakaligtas si Rick. Huwag ulitin ang kanyang mga pagkakamali, sa halip mag-subscribe sa kanyang channel.